Unahin nating pag-usapan itong rules for 2026 for Chinita Princess. So ito yung parang rules for 2026. So choose those who choose you, value those who value you, trust those who stand by you, and distance yourself from those who disrespect you. So ito po yung pinakang rules ngayong 2026 na dapat po ay isabuhay natin. 'Di ba? Piliin natin yung mga taong pinipili tayo, 'di ba? Yung mga taong andiyan sa tabi natin pag kailangan natin sila, 'di ba? So ganun dapat para mas maganda at maging maalwan yung buhay natin by 2026. So maglimita tayo, 'di ba? Mag-set tayo ng boundaries para mas lalo pong maging maganda ang takbo ng buhay natin. Samantalang pag-usapan naman natin itong napansin po ni Chini Pao tungkol kay Mama Jet. Sabi niya, I have a question before Kim Pao. May Mama Jet na ba si Pao? Kasi alam ko lang MUA niya lang si Mama Jet. Pero now parang MUA turned to PA and best buddy na nga rin ni Ate Hides. Salita na sila ni Ate Hides ng inaalagaan. Then may nag-reply na matagal na daw na MUP ni Pao si Mama Jet before Kim Pao pa, pero baka PA na rin at naging compatible na rin sila ni Ate Hides nung naka-work ang Kim Pao sa Linlang. Ngayon, salita na sila ng mga inaalagaan. Yung mga nakaraan na mga asap abroad, si Mama Jet lang naging kasama ng Kim Pao, wala si Ate Hides. So nagkakasundo sila mga ka-Kim Pao, si Ate Hides, and syempre, si Mama Jet. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin itong nakakatuwa po na pinag-uusapan sa mundo ng social media, yung isa po sa mga eksena po ni Kim and Paolo Avellino dito sa The Alibay na kung saan pinapaliguan nga po ni Paolo or ni Vincent itong si Stella Marisa na malaking bathtub. Sabi dito ni Angeline, natupad na din yung hiling ni Sari na paliguan siya ni Jolo. So, ayan po mga kakimpaw, di ba yung eksena nila doon sa My Love Will Make You Disappear. Ngayon natupad sa The Alibay. Sabi nga dito, literal na pinaliguan. Tagahilod rin si Paolo kung inyo mapapansin. Kinukuskus po ng towel yung braso ni Chinita Princess. Tapos, kinis din po ni Paolo yung kamay ni Kim Chu. Sabi dito may kasama pang kiss sa kamay. Sobrang sweet mga kakimpaw, no? Galawang mag-asawa ito na maituturing yung nakita nating eksena sa The Alibay. Alam niyo mga kakimpaw, nung nakita ko ito doon sa The Alibay, itong eksena na to, sobrang kinilig lang naman po ang inyong lingkod. And alam ko, maging kayo dyan na viewers ko, sobrang kinilig din kayo sa part na to, no? Kaso sobrang nasakta noong napatay nga itong si Vincent, di ba? Sobrang emotional tayong lahat doon kasi hindi natin alam na ganun pala yung magiging ending. Meron palang mawawala. Sana nga po dream lang yung nangyari na yon, di ba? Parang panaginip lang yung nangyari na yon para may season 2. Diba? Sa season 2, panaginip lang magigising din po pala itong si Vincent. O, diba mga kakimpaw, meron agad akong kwento para sa season 2 ng The Alibay. Well, antabayanan na lang natin yan mga kakimpaw kung kailan ba sila maglalabas ng season 2. Ang balitang Paulo, pinaliguan si Kimi sa bathtub, mga fans kinilig na bangga, ay mabilis talagang nakaagaw ng atensyon ng mga Kim Pao fans dahil sa sobrang lambing at intimate na dating ng eksena. Kahit wala namang malinaw na detalye, ramdam na marami ang chemistry at closeness ng dalawa. Una sa lahat, hindi may kakailan na natural ang kilig reaction ng fans. Sanay na ang publiko na makita sina Kim Chiu at Paolo Avellino na mahusay umarte. Pero sa ganitong eksena, mas lumalabas ang emosyon, tiwala at koneksyon nila bilang on-screen partners. Kahit simpleng eksena lang ng pag-aalaga, tulad ng pag-alalay o pagiging maalaga, nagiging malakas ang impact dahil sa paraan ng kanilang pagganap. Hindi ito basta pa-sexy, kundi pa-sweet at pa-romantic, kaya mas tinanggap at minahal ng fans. Ikalawa, makikita rin dito kung bakit epektibo ang tambalan nila. Hindi pilit ang galawan, hindi awkward ang mga tingin, at higit sa lahat, may respeto ang atake ng eksena.
Kaya imbes na ma-off ang viewers, mas maraming kinilig at natuwa. Para sa fans, ang ganitong moments ay patunay na malalim ang pag-unawa nila sa isa't isa bilang artista at marunong silang magdala ng maseselang eksena ng may class. Ikatlo, hindi rin maiwasan na mas lalo pang umingay ang espekulasyon tungkol sa relasyon nila. Kapag may ganitong klaseng eksena, automatic na may fans na magtatanong, hanggang saan lang ba ito? O may something ba sa likod ng camera? Gayunpaman, mahalagang tandaan na trabaho muna ito at bahagi ng pagiging profesional nila ang pagbibigay buhay sa mga eksenang hinihingi ng proyekto. Dagdag pa rito, ang reaksyon ng fans mula sa kilig posts, memes hanggang sa trending topics ay nagpapakita kung gaano kalakas ang fandom support sa Kim Pao. Hindi lang dahil sa itsura o chismis, kundi dahil nahahatak sila ng emosyon ng kwento at ng mga karakter. Ibig sabihin, epektibo ang storytelling at tama ang chemistry na naipapakita sa screen. Sa kabuuan, ang balitang ito ay isa na namang patunay na kapag tama ang tambalan at maayos ang pagdala ng eksena, siguradong tatama ito sa puso ng manood. Kilig man o curiosity ang maramdaman ng fans, malinaw na malaki ang epekto ni Kim Chiu at Paulo Avellino sa audience. At sa bawat ganitong eksena, mas lalo lang pinapatibay ang kanilang pagiging isa sa pinaka-pinag-usapang love teams sa ngayon. Para sa akin, ang balitang ito ay natural lang na nagdulot ng matinding kilig sa mga fans dahil nagpapakita ito ng matibay na chemistry at tiwala ni Kim Chiu at Paulo Avellino bilang on-screen partners. Ang eksena, lalo na kung may lambing at pag-aalaga, ay hindi lang basta pampainit ng mata, kundi bahagi ng kwento na nagpapalalim sa emosyon ng mga karakter. Ipinapakita rin ng balitang ito kung gaano kahusay at profesional sina Kim at Paulo. Ang ganitong klaseng eksena ay hindi madaling gawin. Kailangan ng respeto, tamang teaming at malinaw na pag-unawa sa karakter. Kaya imbes na maging awkward o pilit, nagiging malinis, tasteful at epektibo ang dating sa manood, kaya mas maraming kinilig kaysa na off. Sa panig ng fans, malinaw na gutom sila sa moments ng Kim Pao, kaya kahit isang eksena lang, agad itong nagiging usap-usapan. Ibig sabihin nito, malakas ang impact ng tambalan at may emotional investment ang audience. Hindi na lang ito tungkol sa eksena mismo, kundi sa koneksyon na nararamdaman ng viewers sa kanilang kwento. Kasabay nito, mahalaga ring ilagay sa tamang konteksto ang balita. Trabaho ito at bahagi ng proyekto. Kung may kilig man, bonus na lang iyon para sa fans. Mas mahalaga pa rin na suportahan ang proyekto at irespeto ang personal na espasyo ni Kim at Paulo. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay positibo ang dating, patunay ng mahusay na storytelling, epektibong chemistry, at solid na suporta ng fans. Hanggat may respeto at malinaw hangganan ng realidad at fiction, ang ganitong klase ng eksena ay nakakadagdag lang sa ganda at lakas ng kanilang proyekto. Hindi na talaga nakapagtataka kung bakit sumabog sa kilig ang reaksyon ng mga fans. Sa panahon ngayon, bihira ang tambalan na kayang maghatid ng eksenang hindi bastos, hindi pilit, pero sobrang lakas ng dating at dito pumapasok ang Kim Pao. Ang simpleng eksena ng pag-aalaga sa bathtub ay nagkaroon ng ibang bigat dahil sa emosyon, lambing at katahimikan na ipinakita ni Paulo at Kim. Hindi ito yung tipong kailangan ng maraming salita o exaggerated na galawan. Sapat na ang tingin, kilos at body language para maramdaman ng manood ang lalim ng eksena. Ikalawa, makikita rito kung gaano kahusay at kaingat ang dalawa sa paghawak ng maseselang eksena. Ang ganitong klaseng moment ay delikado, pwedeng magmukhang pilit o kaya'y mamisinterpret ng audience. Pero sa ginawa nila, malinaw na may respeto at malinaw na boundaries, kaya naging natural ang dating. Ang resulta, hindi awkward, kundi nakakaantig at nakakakilig. Para sa fans, ito ang klase ng eksena na tumatatak dahil ramdam nilang hindi lang basta acting, kundi may emosyon at koneksyon. Ikatlo, malaki rin ang papel ng chemistry nila rito. Matagal nang napapansin ng fans na kapag magkasama sina Kim at Paulo, may kakaibang aura, hindi loud, hindi OA, pero malalim at tahimik na nakakabighani. Kaya kahit isang bathtub scene lang, nagiging sapat yon para umapaw ang kilig. Dito lalong napatunayan kung bakit marami ang nagsasabing isa ang Kim Pao sa pinaka-epektibong tambalan sa kasalukuyan. Hindi rin maiwasan na dahil sa ganitong eksena, lalo na namang umingay ang espekulasyon tungkol sa tunay na relasyon nila. May mga fans na kinikilig, may umaasa, at may gumagawa ng sariling theories. Pero mahalagang tandaan na ang nakikita natin ay produkto ng kwento at proyekto. Kung may kilig man sa likod ng kamera, pribado na iyon at hindi dapat pangunahan.
Ang mahalaga ay kung paano nila ginampanan ng maayos ang kanilang trabaho. Dagdag pa rito, ang matinding reaksyon ng fans ay patunay ng malakas na emotional investment ng audience. Ibig sabihin, epektibo ang kwento at tama ang pagkakapili ng mga artista. Kapag ang isang eksena ay nagdudulot ng diskusyon, kilig at excitement, ibig sabihin ay tumatama ito sa damdamin ng manood, isang malaking tagumpay para sa proyekto. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa isang kilig na eksena sa bathtub. Ito ay patunay ng husay sa pag-arte, tamang chemistry at respeto sa sining ng pagganap. Para sa fans, ito ay dagdag dahilan para mas mahalin at suportahan ang Kim Pao. Para naman sa industriya, isa itong halimbawa na hindi kailangang maging bastos o sobra para maging epektibo at makapangyarihan ang isang eksena. Dagdag pa sa balitang ito, mahalagang tingnan ang mas malawak na epekto ng naturang eksena, hindi lang sa kilig ng fans, kundi sa kabuuang takbo ng proyekto at imahe ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Una, ang eksenang ito ay malinaw, nagpapakita ng maturity ng tambalan. Hindi na ito simpleng pabebe o pa-cute na romansa. Mas ramdam ang emosyonal na lalim, pag-aaruga at vulnerability ng mga karakter. Ibig sabihin, handa na ang Kim Pao na magdala ng mas seryoso at mas komplikadong kwento, isang malaking hakbang sa kanilang artistic growth. Ikalawa, napapansin din na ang reaksyon ng fans ay hindi lang puro kilig, kundi may paghanga rin sa pagiging marespeto at classy ng pagkakagawa ng eksena. Sa social media, marami ang pumupuri na hindi ito bastos o over-sexualized, bagkus ay romantikong may puso. Positibo ito dahil pinapakita na may audience pa rin na naghahanap ng kalidad at hindi lang shock value. Ikatlo, ang ganitong klaseng eksena ay nakakatulong sa longevity ng proyekto. Kapag may eksenang tumatatak sa manood, mas tumitibay ang attachment nila sa kwento at sa mga karakter. Hindi ito basta sandaling viral moment, nagiging bahagi ito ng mga eksenang madalas balikan, pag-usapan at i-recommend sa iba. Ikaapat, para kina Kim at Paulo bilang individual na artista, nakakadagdag ito sa kanilang credibility at versatility. Kay Kim, ipinapakita na kaya niyang magdala ng mas mature at emotional roles. Kay Paulo naman, mas lalo niyang naipapakita ang husay sa subtle acting at pagiging maalaga sa karakter na ginagampanan. Pareho itong dagdag puntos sa kanilang career. Sa huli, ang may dagdag sa balitang ito ay ang paalala na ang tunay na lakas ng isang eksena ay hindi nasusukat sa tapang o sa pagka-intimate nito, kundi sa emosyon na naipaparamdam sa manonood. At sa kaso ng Kim Pao, malinaw na ang eksenang ito ay nag-iwan ng marka, kilig man, paghanga o mas malalim na koneksyon sa kwento.